Okay na? Okay. Good morning po. Good morning po sa ating lahat. Ito po tita. Long time no see po. Welcome po ulit. And para sa ating lahat, no? Yan, pasalamat po ulit tayo, no? Sa ating Diyos. Always give thanks to our God. For He is good. He is great. And yun niya, yung His faithfulness ay hindi nauubos, no? Or palaging nating nakikita. If we are really a discerning Christian, and if we are true Christians who follow God, we always know that God's faithfulness is, it never fails, di ba? Di po ba? We always thank Him for that. We are always grateful. Yun nga, may buhay po tayo ngayon, no? Healthy, hopefully. Para sa mga hindi, we pray for them, no? Tinataas po natin sila, yung sarili natin in good health in the Lord. But para sa atin na yun yan, nakakapunta po dito, nakita natin yung isa't isa, this is so much blessing already, no? From the Lord for us to do this and to worship God together. Okay, and we are also thankful, no, sa patuloy na ibibigay pa rin ni Lord sa atin, hindi lamang po today, but most especially in the future, or how He would continue to guide us and bless us. Okay, but for this morning, yung message na manggagaling kay Lord in His Word, tutuloy lamang po natin, no, yung napag-usapan na po natin last week. So last week, just as a reminder, para mas maganda yung pag-iintindi at pagbabasa natin sa kanyang salita ngayong umaga. It was about overcoming, no, fears. Our fears sa buhay, kung ano man yon. We read about yung examples ng mga, or ni Jesus, okay, sa Luke chapter 8, na kung saan He was victorious, He has authority, He has power over nature itself, no, mga kalamidad. Okay? He also has power and authority over spiritual forces. Diba? Mga demonyo or anuman, hindi lamang po yung mga yun, even over our sin and temptation. Diba ba? And yun na, kung ano man mga pagsubok or mga pangyayari na hindi magaganda sa buhay natin ngayon, no? Yun nga, nabanggit ko kanina, iba siguro sa atin may pinagdadaanan ng sakit, physical or mental, emotional, okay? Or hindi man tayo, para sa mga mahal natin sa buhay, no? Ano pa ba? Financial na sakit. Financial na sakit. Amen. Utang, hindi po ba? Maraming utang. Or nanganganib siguro yung buhay natin, or kung ano man po yung mga hindi magagandang pangyayari
mga pagsubok natin sa buhay, no? Ang sinasabi lamang po ni Jesucristo, ni Jesus Christ sa kanyang salita na ating ah, nabasa at hopefully naintindihan last week is that tinanong binalik na sa atin yung tanong where is your anong tanong niya, where is your sa storms, mga bagyo na nangyayari sa buhay natin. Ganun din, tatanong niya pa rin sa atin, where is your faith? Yun. Nasaan ang ating pananampalataya? Yun. Saan ba tayo pumupunta? Saan tayo uh, sino ba or ano ba ang sandigan natin? Saan tayo sumasandal? Saan tayo nagta-trust? Okay? Sa pera ba? Or sa ibang tao? Sa lakas natin? Sa sarili nating lakas? Sarili nating pag-iisip? Or kung ano yung alam natin, may plano tayo, ganun, na kailangan nating gawin, sunod-sunod, no? Kailangan perfecto. Tapos biglang yun nga, may nangyari na, yun, lindol, siguro, or yun nga, kung ano man, problema, na hindi na natin masusunod yung plinano natin, or pinapangarap natin, pinag-pray pa natin, okay? Pero kung hindi nasunod yun, biglang nawala, saan na tayo pupunta? Ano na ang patutunguhan natin? Saan na tayo sasandal? O ano nang magiging reaction natin or direction natin sa buhay? Ayun, inassure lang tayo, no, ni Jesus again last week through those examples, through the disciples, kanyang followers mismo na nasa dagat. Yun nga, natakot para sa kanilang buhay. Pero kasama na nila mismo si Jesus. Kasama na nila ang Diyos mismo. Pero ganun pa rin, natakot pa rin sila at hindi sila naniwala or nakulangan sila ng kanilang pananampalataya. Or ganun din yung mga tao naman, no, kung regular lang tayong observer, and then may nangyayaring mga kababalaghan sa paligid natin, ganun pa rin din eh. Ganun pa rin din eh. Kasama natin ang Diyos. We claim to be Christians. We claim to have accepted Jesus in our lives and followed Him. Commit our lives to Him. Naramdaman natin yun, di ba? Totoo yun na buhay ang Diyos sa buhay natin. Totoo siya. At gumagalaw siya sa buhay natin. Pero yun nga, kung may nangyayaring nagpapalayo sa atin sa Diyos, palayo ng palayo sa Diyos, may mga bagay na humihila sa atin, na palayo nga sa Diyos, yun, ano bang kailangan natin gawin? Ano ba yung action natin? Mag-focus ba tayo sa mga bagay na yon or sa sinasabi pa rin ng Diyos? Para ba tayong mga tao na matatakot lang? Or dahil hindi natin naintindihan yung nangyayari, parang babaliwalain na lang natin or lalayuan na lang natin, no? Sasabihin natin sa Diyos, Lord, hindi ko alam to. Hindi ko na kaya to. Okay? Yun nga, gagawa na lang ako ng sarili kong paraan. Parang ganun, no? And yun, sinasabi lang ng Diyos na no, nasa Kanya ang kapangyarihan, nasa Kanya ang authority, autoridad sa lahat ng mga bagay. And we continue to put our faith and trust in Him. And yun, na-identify natin, naipakita natin na kung ganun nga tayong klaseng Kristiyano, tao na yun nga, nagdududa or natatakot, madaling matakot sa mga kung ano-anong bagay sa buhay natin, na yun nga, kasama na natin ng Diyos, sumusunod na tayo sa Kanya, nananalangin tayo, pero kung ganun pa rin yung response natin sa araw-araw nating buhay, ibig sabihin nun ay kulang. Nagkukulang tayo or wala tayong faith, pananampalataya. Kaya ngayon yung tanong niya, di po ba, where is your faith? And yun nga, ina-assure lang tayo ni Jesus na kapag tunay ang ating pananampalataya at faith
na i-commit natin talaga sa Kanya. 100% po, no? Hindi lang siya 60, 80, 90, or 99%, pero yung 100% na faith sa Kanya, ayun yan, walang mangyayari sa atin. Kunin man niya tayo, mawawalan mo tayo dito sa mundo, pero sinong kasama natin? Ano makukuha natin? Siya, ang Diyos mismo, di po ba? So, as in, wala talaga dapat na katakutan. Yun yung punto nung message natin last week, no? Fear. Overcoming our fear, but not with money, okay? Not with strength, not with magic, or self-help, or medicine, or doctors. Okay? No one else can truly remove our fears in life other than Jesus. Okay? Because yun nga, He has power and authority over everything. Yeah, sinana. Napag kwentuhan pa nga natin no last week kung tayo kung na-experience na nating nasaniban, no? Jesus can still save you. Dahil yun nga yung ginawa niya no, no? But joking aside, let's continue on that. So basically, faith. Patuloy po nating palakasin yung faith natin, and bumalik tayo kung nakulangan man tayo sa ating faith in God, and we would still look at the same chapter in Luke chapter 8. Ayan, literal na tutuloy lang po natin. So before that, let us open up in prayer. Dear Lord, we thank you again for this life that you have given. Wala po kaming maipagmamalaki. Wala po kaming mai-offer sa inyo, O Lord, apart from our faith in you. Not faith in anything else, but true faith in you, O God, that is produced by the Holy Spirit in us. And so we continue to humbly ask you again for your for understanding and godly wisdom, O Lord, that would make your word, your message to us today clear, and na masundan rin po namin, O Lord, ma-apply po namin to sa aming buhay. Salamat po muli. Manguna po kayo sa amin. Lahat ng ito ay dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so if last week was about, facing our fears or breaking free from our fears, and the solution is Jesus, okay, ng faith in Jesus, true faith in Jesus. Ngayon naman, let's continue on that, no? Focus on, okay, holding fast in faith. Okay? And ganun din, titignan rin ulit natin through examples kung paano pinakita ni Jesus ito o sa kanyang salita, with examples also of other people during his time, of how they expressed, how they practiced itong faith na to, how they found this faith in Jesus na it could save, di ba? Last week yun nga yung nasaniban at yung yun yung mga tao na sinabi lang ni Jesus, believe, if you believe, di ba? Then you will be saved. Kung paniniwalaan talaga natin yun, patuloy natin, tignan ang kanyang salita for more examples of that. Kasi baka makarelate tayo, di po ba? From last week, yan, hindi naman literal na siguro meron sa atin or wala. Pero may mga may mga demonyo tayo, di po ba, sa buhay na kailangan nating pagtagumpayan. Hindi man to literal na demonyo, pero ano yung kumakain sa atin tuwing gabi. Pwedeng ganon, no? Hindi tayo makatulog. Ano yung pinag-aalalahanan natin? What are we worrying about? Ayun nga, kinabukasan parang
hindi tayo mapakali. That can be a form of yun nga, a demon in our lives, and yun yung nagbubulag sa atin, no? Yung mga yun ang nagbubulag sa atin na makita ang Diyos, ang kagustuhan ng Diyos sa ating buhay, ang kanyang mensahe at ang kanyang kabutihan. Palagi na kung napapansin na lang natin, palagi tayong negative, okay? Or palagi tayong nakipag-away or sa sarili natin, hindi natin mapatawad yung sarili natin, di po ba? Those can blind us from God's will for our lives. Hindi tayo makapag-grow, hindi tayo makapag-improve, hindi tayo makapag-move on sa kung anong kagustuhan talaga ng Diyos sa buhay natin dahil sa mga ganong bagay. And so ito, tulad rin po nito, no? So babasahin po natin. In Luke chapter 8 verses 40 to 46, baka makarelate po tayo dito. Hopefully. So, okay. If you have your Bibles, may you please read with me. Now when Jesus returned, okay, so galing po siya sa sea, no? Sa barko from last week with his disciples and followers. Now when Jesus returned to land, a crowd welcomed him, for they were all expecting him. Okay? So yun nga ulit, para yun nga maintindihan natin, sikat na po si Jesus nung time na to, no? Talagang he's doing his ministry. He's known for his miracles, healing others. Yun nga, yung nasa Niban, di ba? Sobrang graphic. Yung pumunta lahat sila, legion, pumunta lahat sila sa mga baboy, herd of pigs. They all drowned themselves. So yun, talagang dinudumog na si Jesus dito. They were all expecting him. Then a man named Jairus, a synagogue leader, came and fell at Jesus' feet, okay, pleading with him to come to his house because his only daughter, a girl of about 12, was dying. Okay, so isipin po natin yun, no? So yun, pagkadating niya sa lupa, meron daw itong synagogue or leader, religious leader during that time na pumunta kay Jesus, hinanap siya. Talagang he pleaded, he asked Jesus sincerely. Okay? Parang he's desperate. Makita niya yung desperation niya dito kasi his only daughter, a girl of about 12, was dying. So may namamatay na daw yung anak niya. So syempre, yun nga, kilala na si Jesus, naririnig na sa balita, no, na Jesus can heal the sick. Ganun. He's a man of God. He can do a lot of things. Miracles. So sabi niya, punta nga ako kay Jesus. Kasi yun nga, yung anak ko, namamatay na. And then, verse 43, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Okay? But no one could heal her. She came up behind him and touched the edge of his cloak. And immediately, her bleeding stopped. Okay? So parang may isang issue, no? May isang situation, no? Parang emergency. Tapos biglang meron na naman na dumating. Itong lalaki and then itong babae naman. So, yun nga, maraming tao, maraming dumudumog o pumupunta kay Jesus dahil nga sa kakayahan niya. And then Jesus said, verse 45, "Who touched me?" Jesus asked. When they all denied it, Peter said, "Master, the people are crowding and pressing against you." So yun nga. Yung touch lang nung woman na yun lang napansin kasi yun nga, maraming tao, di po ba? Maraming, yun nga, nababangga na si Jesus siguro or marami nang mawak sa kanya. But this particular woman daw na 12 years may pagdurugo siyang nararamdaman or nangyayari na. Yun lang yung kanyang naramdaman. Okay?
Tapos tinanong niya sa lahat, sino yung humawak sa akin? Hindi po ba? Parang isipin, papaisip tayo, no? Bakit kaya? But Jesus said, someone touched me. I know that power has gone out from me. Diba? So yun nga, sabi ng mga disciples niya, mga kasama niya, Jesus, ba't mo tinatanong itong, ba't ganyan yung tanong mo? Ang daming tao, ang daming dumudumog sa atin, ang daming humahawak sa atin, nababangga tayo. Ba't hinanap mo yung isang parang imposible? Parang ganun, di po ba? Imposibleng mahanap natin yun. Pero yun nga, naramdaman niya kasi there was power that has gone out from me. Then the woman, seeing that she could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet. In the presence of all the people, she told why she had touched him and how she had been instantly healed. Okay? So dahil nakonsensya tong babaeng to, no? Hindi niya, naghahanap si Jesus kung sinong humawak sa kanya. Tapos itong babaeng to, alam niya talaga. Kasi yun yung intention niya eh. Talagang tinarget niya si Jesus eh. Yun niya, 12 years. 12 years siyang may sakit. At gusto niya talagang ma-heal. So yun yung intention niya, talagang hinanap niya si Jesus, pinuntahan niya. Pero nung yun niya, parang hinanap na ni Jesus, no, kung sinong humawak sa kanya, naramdaman niya rin kasi na-heal siya eh. She was healed. Okay? The power that came out from Jesus. So alam niya na siya yun. Siya yung tinutukoy ni Jesus. Siya yung hinanap ni Jesus kasi yun niya. Nakonsensya siya and finally umamin siya. She trembled at her feet and confessed to Jesus. Yung kwento niya no na yun nga. Jesus, ito yung nangyari sa akin for 12 years, nagdurugo po ako and that's why I needed to touch you. Okay? Kasi may kapangyarihan ka nga na to heal. Verse 48, then he said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace. Oh, diba? So, siguro kung maisip natin, no, typical na na tao, siguro mga tao during that time, ang magiging response siguro, pwede naman, di ba? Magiging response ni Jesus or ng mga followers niya is to uh, maging magalit sila, no? Magalit sila dito sa babaeng to kasi yun nga hindi siya naging honest or yun nga she was very selfish siguro sa kanyang intentions, okay? And Jesus also has the right to do that kasi yun nga, pero kita natin kung anong klaseng response ni Jesus sa mga taong nangangailangan, yung tunay na nangangailangan, yung talagang naghihirap na, those who are poor, okay? Poor not only in need but in spirit. Okay? Yan yung sabi niya. Kasi yung nakita ni Jesus eh. Daughter, kasi yun, nakita niya. Yun yung nakita niya that healed her. Your faith. Okay? Your faith has healed you. Go in peace. So kung imagine natin yun, no? Bakit itong babaeng to, why would she go out of her way, yun nga, to go out of her siguro comfort zone sa kanyang bahay. Okay, siguro nagpapagaling siya or naghanap siya ng kung ano-anong klaseng uh, medicine or sagot sa kanyang uh, para sa kanyang sakit, no? Yun nga, I'm sure may mga doctors na noon, no? May marami na siyang na-try na kung ano-anong paraan para ma-heal yung sarili niya, no? Pero si Jesus, yun nga, dahil sa kanyang pananampalataya, no? Faith, 100%, yun, fully committed faith. Yun yung nakita ni Jesus, okay? That saved her. Okay? That saved her, that healed her. And yun, sabi niya, go in
peace. And hindi yung faith natin, no, ang nakakapaggalaw sa Diyos. Hindi po yun, no, yung nangyari diyan. Ang faith lang natin po ay yun lang yung tinitignan ng Diyos, no. Dahil nasa kanya ang kapangyarihan. Wala po sa atin, wala sa paniniwala natin, wala sa pananampalataya natin, wala sa faith natin. Um, ang lakas at ang yun nga, power and authority over sickness ay nakay God. At yun nga, kung ang faith natin ay hindi selfish, okay? Talaga ang focus natin ay sa kung anong meron sa Diyos, no, sa kanyang kakayahan, sa kanyang abilidad, kung sino siya, kung natunay siya talaga na Diyos. Kasi maraming yun nga, the crowds were gathering and following Jesus. Marami for many reasons. Selfish motives, intentions. Baka yung iba sa kanila gusto lang nilang mapanood, yun yung trending noon, parang pag nagsa-scroll tayo, no, sa TikTok or pag nanonood tayo sa YouTube o sa Facebook, anong trending, yun yung hinanap, yun yung gusto nating panoorin, hindi po ba? Yung entertainment. Very entertaining. Yung iba, I'm sure, marami, yun yung dahilan nila, kaya sila sumusunod kay Jesus, for entertainment. Yan, di ba? Yung mga demonyo, nakikita lang nila, panood lang nila, ano ko yung susunod na gagawin ni Jesus, di ba? Ganun eh. Pero itong babaeng to, this woman, she really focused na wala na siyang ibang tinignan. Or wala na siyang ibang plinano, wala na siyang ibang ginusto kung hindi si Jesus lang. Kung anong kayang gawin ni Jesus. At naniwala siya na Diyos talaga siya. Kasi dumiretso siya, walang doubt, walang hesitation. Yun yung message ni Jesus. God is here. God is with us. God is with you. Okay? I am from God. Yun yung sinasabi ni Jesus. I am God. Okay? And naniwala itong babaeng to. And that her faith has saved her, has healed her. Okay? And yun, nakita ni Jesus yun. And it's also the same with us. Sa atin, no, sa buhay natin. Again, we check and ask ourselves, anong klaseng faith or pananampalataya ang meron sa atin? Marami pa rin ba tayong pagdududa or katanungan sa buhay or sa Diyos? Or are we just, or do we have complete trust and commitment to God na, kahit anong mangyari. Itong babaeng to, she could also even die. She understood that. 12 years na may bleeding. Pero, wala na siyang wala na siyang wala na siyang ibang patutunguhan. Parang wala na siyang ibang nakita kung hindi si Jesus lamang. And that is, powerful. Because Jesus is God. Okay? And as we continue, yun yung sabi niya, no, sa woman na yun. Go in peace. And then, going back to the other emergency or issue, while Jesus was still speaking, someone came from the house of Jairus. Balik naman po tayo kay Jairus. So may dumating daw galing sa kanyang bahay, the synagogue leader. Sabi nung messenger na to, your daughter is dead. He said, don't bother the teacher anymore. So papunta na sila doon sa bahay ni Jairus. Natapos yung yung commotion about the woman. Okay? Papunta na sila doon and then may nagbalita sa kanila na nakulangan ng oras. Okay? Your daughter is dead. Wag niyo nang patuloyin si Jesus. Okay? Wag niyo nang sayangin yung oras ninyo, parang gano'n. Wag niyo nang sayangin yung oras niya. Don't bother him anymore because your daughter is dead, sabi niya. And hearing this,
Jesus said to Jairus, "Don't be afraid." Yun na naman, no? Our fears, or our fears. Sabi niya, "Don't be afraid, just believe, and she will be healed." Okay? Let's continue. When he arrived at the house of Jairus, he did not let anyone go in with him except Peter, John, and James, and the child's father and mother. Meanwhile, all the people were wailing and mourning for her. Okay? So, dumating na sila doon sa bahay ni Jairus. So, sabi ni Jesus, sige, tuloy lang tayo. Okay? Huwag kayong matakot. Again, his assurance, inassure niya na, just believe. Okay? Continue to have faith. Ngayon, pagdating nila doon, okay, konti lang silang pumasok, in respect also, siguro, of what is happening and of the family. Okay? Diyan din naman sila lahat, kasya doon, di ba? And the child's father and mother. Pero yun nga, puno pa rin yung bahay, of course, because meanwhile, all the people were wailing and mourning for her. Diba? Siyempre, may namatay, po ba? Malungkot, may iyakan. Okay? Saan po ba tayo nakita ng may namatay na may tumatawa or masaya? Okay? But all the people were wailing and mourning for her. Crying ladies. Meron po yun, no? May kung alam po natin yung movie na yun, may ganun din po sila during that time. May mga taong taga-iyak talaga na hindi part of the family or ano. But yun yung scene noon, no? Yun yung makita natin diyan. The people were wailing and mourning for her. Stop wailing, sabi ni Jesus. She is not dead but asleep. Okay? Hindi daw siya patay, tulog lang. Okay? Anong klaseng statement yun, di ba? Kung isipan natin siguro kung ako, anak ko yun, tapos may taong dumating, tapos yun yung sinabi niya sa akin, anong hindi siya patay? Tulog lang. Diba? Baka magalit ako, baka linoloko mo ba ako, ganun, or sino ba to, ganun. Ganun yung magiging expression or response ng mga tao, no? And yun, makita natin, they laughed at him, knowing that she was dead. Okay? But he took her by the hand and said, "My child, get up." Her spirit returned, and at once she stood up. Then Jesus told them to get her something to eat. Her parents were astonished, but he ordered them not to tell anyone what had happened. So, wow. Another miracle. Ito ba? And ito, pinakita niya ulit not only his power and authority over sickness, hindi lamang po yung sakit, no? Or, yun nga, yung nakikita lang na, yung karaniwan lang na bagay na nakita natin sa mundo. But even death itself. Okay? Jesus showed his power and authority over death itself. Okay? Yung namatay na yun nga, child, 12 years old. Okay? He he gave her back her life. Okay? Yan, 12 years, no? Yung isa, babae na 12 years nagdurugo. Okay? Hindi kilala. Ano lang, siguro ang alam lang ng mga tao noon about that woman, kasi 12 years na siyang nagdurugo. Ibig sabihin din noon, pag matagal ka nang may sakit, ibig sabihin makasalanan, may background na sin sa tao or sa family. Okay? So, parang isip ng mga tao, ano siya, dirty na tao, unclean. Okay? Marumi siyang tao, inside and out. Okay? At pinapunish
daw siya ni God dahil siya nagkakasakit, dahil hindi nawawala yung sakit niya, no? May history daw siya, parang gano'n. And so alienated siya. Maraming tao, kilala nila tong babae na to na yun niya. Baka makasalanan, yun niya. 12 years. Tapos itong isang babae naman, bata, no? Anak ng very well known na leader, okay? Si Jairus sa lugar na yun. So mayaman, isipin mo, mayaman or kilala, famous, di po ba? Mataas yung status niya. Tapos itong babae na mababang status na baka yun nga, naghihirap, tagal na may sakit, lahat ng resources niya napunta na doon, or wala nga siyang makasama sa buhay, wala siyang magawa kasi lahat ng tao lumalayo sa kanya dahil sa sakit niya. Okay? Jesus did not pick or choose, hindi siya namili, no? As long as nakita niya yung tao na may pangangailangan. Kung ano man kung ano man yung status nila sa buhay. Kasi minsan ganun rin po tayo, no? Matagal na tayong may binabattle or may problema. Tapos parang hindi tayo makakuha ng break or hindi tayo makakuha ng sagot sa Diyos. Matagal na nating hinihiling sa Diyos. Matagal ng problema. Or minsan may mangyayari na okay tayo sa buhay, no? Masaya tayo, tapos meron tayo, lahat provided, may resources tayo, tapos biglang boom, cancer, or biglang may namatay, or may malaking problema na bumagsak sa buhay natin. Kung ano man yung pangangailangan natin, no, sa buhay, as long as tunay, totoo, at buong loob tayong bumabalik sa Diyos, our faith and trust in Him, sasagutin niya po tayo. Okay? He will answer us by our faith. We may not receive kung ano man yung hinihiling natin sa Kanya, but for sure, ito yung ina-assure niya. He will answer us. Sasagot po ang Diyos. And He will make Himself known, and He will make Himself, we will feel it. Okay? Mararamdaman po natin ang presensya ng Panginoon kapag, even like Jairus, no? Mayaman siya, meron siya lahat, bahay, pera, okay? Kilala siya. Pero parang lahat ng yun gumuho nung alam niyang mamamatay na yung anak niya, di po ba? Parang baliwala na lang lahat ng bagay. At nakita na niya si Jesus, of course narinig niya rin kung anong kaya ni Jesus, at naniwala siya. Yun yung same faith na meron nung babae, no, na nagkasakit ng matagal. It's the same kind of faith that Jesus honored, that Jesus favored. Na nakita ni Jesus for them to be saved. Hindi lamang po sa physical yun, no? But yun nga, it's coming from the depths of their heart and their minds. It was a spirit, hindi lamang po siya physical, but it was a spiritual need. Ayun yun. Binigay ni Jesus yung kahilingan nila, but hindi dahil yun nga, hindi yung faith na yun, kasi minsan tayo rin yung relationship natin kay God, ano lang yun nga, yung kasabihan na para ginagawa lang natin siyang ATM. Diba ba? Kung ano lang yung gusto natin. Yan. Lord, bigyan niyo po ako ng pera. Lord, thank you for this food so good. Diba? Lord, bigyan niyo po ako ng magandang opportunity for work, to earn money. Lord, yung family ko, hopefully healthy sila. Lahat papunta sa atin puro hingi, parang ganon. But again, in a relationship, yun, sa friends, family, yun nga, mag-asawa, ano kayang mararamdaman natin, no? Anong mararamdaman mo pag palagi ka na lang hinihingan?
Sa asawa, di ba? Saan yung allowance ko? Or, yung pangangailangan ko, or anak, di po ba? Sa work, palaging ikaw na lang yung nagtatrabaho, palaging ang hinihingi sa'yo ng boss mo ay yun nga, kung anong kaya mong gawin, ano yung, yun nga, para mag-benefit sila, or vice versa. Hindi po ganun ang relationship natin kay God dapat. Okay? Yun yung, yun yung nagkukulang sa atin, yun yung faith, yun yung tunay na faith na tinitignan ng Diyos sa atin, na kung hindi lang tayo hingi ng hingi. Okay? Siyempre, yun nga, relationship, we also enjoy God. We also should worship God. Yung panalangin natin, panayhingi lamang po ba? Or we pray na, Lord, may you be glorified. Okay? Uh, para sa atin lang ba yung benefit or para sa kanya? Lord, teach me. Yun, para hindi lang para sa akin, pero para to teach others. Diba? Parang ganoon, di ba? Lord, change me according to your will. Hindi change me na para maging healthy ako at para maging pogi ako or maganda ako, di ba? Maging sexy ako. No, Lord, change me so that I can do more for you. Yun yung klaseng mga panalangin na gusto ni Lord para sa atin, no? Na yun nga. At hindi ko rin po sinasabi na masama humingi sa Diyos. Pero yun nga, kung yun na lang kasi yung focus natin, iba talaga yung faith natin. Iba po no yung pananampalataya natin kapag ganun na lang. Yun nga, sa mag-asawa nga, paano kung ganun na lang yung ginagawa sa atin, no? Or sa magkaibigan, hingi lang hingi. But again, that is the kind of faith that God wants to see from us. And yun yung nakita natin, no? Yun yung pinakita niya sa kanyang salita from the sick woman and from Jairus, okay, from the father. Okay. Talagang fully committed and fully focused on Jesus. Okay. Of course, yun nga, ang kagustuhan rin nila is yun nga, para sa kanila sa daughter niya, or yun nga, sa health. Pero hindi nga dahil dun sa yun nga, not just because of yung situation. Okay? Kasi yun nga, nakita nila si Jesus as God himself. They accepted that God and Jesus has power and authority over yun nga, even sickness and death. Okay? Kamatayan. So nandun yung faith nila. Okay? Hindi lamang sa kakayahan nila, pero ultimately that Jesus is God. Okay, and so in ending, simple lang, no? Hopefully. I want us to go home na, yun nga, we just, again, a reassurance and a reminder about our faith. Yung our day-to-day faith. Okay? Our day-to-day faith and yung foundation ng faith natin. Against yung napag-usapan na natin last week, against over fears. Okay? Fears over whatever, anything in our lives. Takot tayong mawalan ng pera or trabaho or sarili nating buhay. Takot tayong mawalan ng relationships. Okay? Okay? Yun nga, whatever fears that we have in life, tignan natin yun, and let's look at how we should respond to it. How God wants us to respond to it, no? How God wants us to overcome it, have victory over it. Yun nga, sinigurado na ni Jesus eh. But how? Paano? And yun nga, through these examples, makita natin na it's a simple faith. Simple faith
and trust and obedience, okay, is what all of us need, okay, to overcome and move on from these fears. Okay, so una-una, Jesus has authority over all things, and that should bring us to fully commit our faith in Him and His purposes and plans for us in life. So yun nga, kamusta po tayo ngayon sa buhay natin? Yun nga, ano ba yung mga worries natin? Hey, be reminded na yun nga, Jesus is in control. Jesus has power. Jesus has authority. Okay? And yun nga, let's continue to commit our faith in Him fully. Pangalawa, let us stand firm on that faith or hold fast. Okay? Okay, parang yung image ng siguro yung woman, no, yung the woman of, you know, touching yung desperation natin at yung kagustuhan talaga natin na um, lumapit kay Jesus because of our faith in Him. Let us stand firm on that faith at all times, especially in the turmoil and trouble that we face, and become faithful living testimonies of God's work in us. Okay? So yan, naging ano rin sila, no? Living testimonies, hindi lamang po sila naging receiver, but naging ano rin sila, examples. Yun nga, examples para sa atin ngayon of true faith. Okay? Kahit na yun nga, gumuho na yung mundo nila, yun, Jesus said, your faith has saved you. Go in peace. And dahil doon may peace na sila, and even for us now, we can still um, be blessed by this from God, no? Ay, isa sa mga naalala ko lang, we're a church, no? We share each other's burdens. Hindi man siguro palagi, but at times, di po ba? And we are blessed with each one's, of how God works in each and every one of our lives, no? May mga pagsubok tayong na-share sa iba or sa isa't isa, and na-bless lang ako. For some of us here na yun nga, may pinagdadaanan, but nakita ko sa sa Facebook lang, sa account nila, na they still worship God, gigitara, kumakanta. Okay? Kahit na grabe na yung na-share nilang pinagdadaanan sa buhay, but they still worship God. Okay? Unang-una, para kay God yun, no? Hindi para sa tao, para makita ng ibang tao. But for them sharing their trials, no, their troubles in life, and then sharing also their faith, online, they're still worshiping God. Sobrang laking blessing, no? I was inspired personally, pero yun, nakikita ni God lahat yun. And yun nga, yun din yung hinihingi niya sa atin, na wag lang nating sarilihin, no? We show others na even though we are struggling in life, yun yung testimony natin kay Jesus, eh. Di po ba? We are becoming faithful living testimonies of God's work in us. Kasi yun nga, pinanghahawakan pa rin natin yung faith, yung pananampalataya natin. Hindi tayo tumatalikod, hindi tayo lumalayo or tumatakbo. Okay? Nagkakamali man tayo, but we're still holding fast. Okay? Pinanghahawakan pa rin po natin yun, yung faith natin. And lastly, in our day-to-day busy lives, okay, let us remind ourselves of the most important thing that God wants us to continue working on as well, okay, which is His message and mission. Okay. Tulad niya, no? Nabasa natin, nakita natin, dinumog siya, may dumating sa kanya na yung si Jairus. And yun nga, maraming nangyayari. And then meron itong babaeng, yun nga,
very poor in spirit, hindi lang, as a whole din, generally speaking, hindi siya talaga okay. But he took time. He took time to stop, okay, and ask, sino ito? Who touched me? Okay? At bi- uh, dinirect niya lahat ng attention niya dito sa babaeng to. No? Tayo, if we follow Jesus also, ganun rin po ba yung attention natin, yung discernment natin sa buhay natin, sa pang-araw-araw natin ginagawa, sa trabaho, may nakita tayo na ngailangan. Okay? Alam natin na hindi lang physical, no, but inside, sa puso nila, no, talagang nababagabag na yung mga tao. They're poor in spirit. Do we take the time to stop yung yung kabisihan natin sa buhay? Palagi bang iisip natin yung sarili natin na bahala sila? Okay? Marami na akong problema sa buhay. Dadagdag pa sila, parang parang ganoon, no? Ganun pa rin ba yung mindset natin, or should we become like Jesus na we stop? Okay? Okay, so yun, marami akong problema sa buhay pero nakita ko tong kapatid kong to na ngailangan, I should, help him, help her. Tulungan ko siya, pag-pray ko siya, no, or usapin ko siya and, offer Jesus to him or her. Yung kapangyarihan ng Diyos, i-share ko sa kanya kasi nangangailangan siya. Okay? Stop what we are doing in life. Kung ano man yan, kung gaano ka-importante yan, pero kung may binigay si Lord sa atin sa buhay natin na yun nga mas importante. Alam natin mas importante because He wants us to be used by Him. Gusto niyang ipagamit tayo, no, para sa mga taong to. Let's stop, let's pause muna sa kung anong ginagawa natin at that time na tingin natin importante, and pay attention to others around us who are also in need, who are also like the sick woman, or also like Jairus, no, namatayan, or yun nga, di sakit, or yun nga, may hinihiling, may iniindak, or kung ano man, may problema sa buhay. Let us offer to them, what Jesus offers to everyone, which is Jesus saves. Okay? Jesus saves. Jesus heals. Jesus provides. Okay? Jesus is powerful and He has authority over everything. Okay? And if we put our faith, complete faith and trust in Him, okay, His promise and assurance is that, of course, He will be with us, okay, and He will give us an answer. Okay? Yeah, we may not like kasi because of our selfish motives, hindi man natin gusto kung anong bibigay niya, but masisigurado tayo na it's for our own good. It's for His own glory. For our own good. Okay? Ngayon nga, dapat hindi nawawala 'yon, no? Uh, his will for us also is, to share His message and mission, to others who are in need, yung mga nangangailangan. Kasi yun nga, tayo rin naman, di ba? Nangangailangan po tayo, no? And we came to Jesus. We approached Him and He blessed us. Mag-claim po ba natin yon? Or hindi pa rin natin alam. If you are blessed, by Jesus, by God, na during the times na sobrang down po tayo, no, or depressed, or nangangailangan talaga tayo, praise God, di po ba? Because we can claim that, and na-experience na natin yan, and we can continue to practice that and experience that. That is our relationship and journey with God.
victory, win over sin and temptation or problems and troubles, storms in life. Makaklaim po natin yun, no? And that is yes, so much inspiration and blessing, and yan, let us continue. Pero hindi lang, yun yung sinasabi niya dito, no? Hindi lang lamang po dapat natin sinasarili. If others are also in need, let's point them to Jesus. Diba? Ilapit po natin sila kay Jesus. If others are, yun nga, poor in spirit or poor generally speaking, yun nga, ilapit natin sila kay God. Just as how we have, kung paano rin po tayo lumapit kay God. Okay? O kung hindi, yun nga, magtulungan po tayo, no? And that is God's mission and His message. Amen? Amen. Okay, so we would just end there. And again, we hope and pray na we continue to build this faith that we have in Jesus over all things. Kasi He has power and authority over all things. Ano man yung kinatatakutan natin ngayon or sa ating kinabukasan, in our future, that is nothing compared to Jesus's power. Amen. So, okay. With that, let us end in prayer. Dear Lord, we thank you again for your message and your word for us this morning. Again, about our faith in you and only you, O God. Thank you for your reminder again over uh, or about your power and authority over all things. And also redirecting us to continue on caring for others, okay? Being sensitive also to others, tulad po nung ginawa ninyo sa iba, O Lord, at sa amin din po. May we again glorify you through our lives and through our mouths, O Lord, and may you continue to transform us and change us according to your grace and mercy and the faith that we would practice and strengthen and build on through the power of your Holy Spirit. And again, all of these things we humbly thank you, O God, and we hope and pray na your favor would continue to bless us and continue to use us, O Lord, also. And we thank you again. All of these things we ask in Jesus' name. Amen. Amen. So God bless everyone. Until we meet again, may the Lord keep us and protect us.